Sa 60,000 na puhunan, paano magsimula sa negosyong bigasan? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung interesado ka sa ganitong mga video ay panuorin mo hanggang dulo dahil marami tayong mga ideas na matututunan dito. Wow! Kung ikaw nga ay nag-iisip ng magandang negosyo na madali lang siyang i-manage, tapos madali lang humanap ng supplier, ay pwede mo na nga simulan yan sa halagang 60,000 sa bigasan business. Kisa naman nakatago lang yan 60,000 mo sa bangko, matagal tumubo yung pera dyan, yung bangko lang yung kumikita. Mas maganda kung paikutin mo na lang sa ganitong negosyo. At sa experience ko naman sa ganitong negosyo, ang return of investment dito ay 4 to 5 months. Yan, lumalabas na yan yung return of investment. Basta tuloy-tuloy ka lang at galingan mo pagbenta. Kailangan magaling ka makisama sa mga customers mo para balik-balikan ka nila. Kasi kapag medyo masungit ka sa mga customers mo, lalo na sa mga senior citizen, mabilis yan sila magalit. Kaya dapat magaling tayo makisama sa mga customers, mapabata man o matanda, may ngipin man o wala. At kapag unti-unti nang lumalago yung negosyo mo ay mag-add ka na ng mga ibang items dito na paninda. Yung mga fast moving, yun magbenta ka na. Dapat lagi rin naka-ready yung papel at ballpen mo dito. Kasi kapag may mga customers minsan na naghahanap ng items na wala sa paninda mo, sa susunod na mamimili ka na, ayun, magdagdag ka na ng ganong items. Yun ang isa sa sikreto para lumago lalo yung negosyo. Para yung mga customers mo lalong dumami. Sa mga customers kasi tayo nakabase dito sa ganitong negosyo. Kapag maraming customers, mas marami ang benta. Kaya yung policy ko ay customers always right. Dapat priority natin sila. Ayun, nandito na nga tayo sa part na sa 60,000 na puhunan, paano magsimula sa negosyong bigasan. Yung 40,000, i-budget mo to sa pambili mo ng bigas. Yun yung ititinda mo. Kaya na nitong makabili ng 25 sacks to 30 sacks na bigas. Medyo mataas kasi ngayon yung puhunan sa bigas. Maganda nga magbigasan business dahil isa to sa pinakapangunahing pangangailangan ng mga tao sa araw-araw. Kaya napakaswerte mo kung napanood mo to yung video na to, magkakaroon ka ng idea dito kung paano mag-negosyo ng bigasan. Madali lang siyang i-manage tapos madali lang rin siyang i-inventory. Pwede ka ditong mag-retail or per kilo. Tapos pwede ring per sacks yung benta mo dito. Pwede kang mag-wholesale at retail. Dapat magkaiba yung pinapatong sa wholesale at retail. Kapag magsisimula ka na, ang dapat mo lang bilhin mo na ay 3 klase lang muna na bigas. Ito yung Hasmin imported, tapos yung SM rice, bago yung XQ. Yun, magsimula ka lang muna sa 3. Kung ano yung mabenta, obserbahan mo para next na pamimili mo na, mas dadagdagan mo na yung persako nun. At kung kukuha ka naman ng pwesto, dapat magbabudget ka dito ng 4,000 to 5,000. Depende sa pwesto yan. Kasi kapag kukuha ka ng pwesto sa mga liblib, mababa lang yung presyohan dyan ng parenta nila. Dapat pipili ka ng lugar na maraming tao. Tulad sa school, sa gilid ng school. Yan, sa gilid ng highway. Tapos basta't matao yung area, yun yung kukunin mo dapat na pwesto. Para mas marami kang makuhang customers. At ang next step mo na dapat gawin ay kukuha ka ng permanente mong supplier, yung mababang bumigay ng mga presyo para mas mababa rin yung matitinda mong bigas, mas marami kang mahihikayat na mga taong bumili sa'yo kasi mababa yung presyo ng mga bigas mo. At yung natitirang 12,000 na pera mo, ito na yung iasikaso mo sa mga permit at sa mga gamit na kakailanganin mo. Katulad na lang dito ng timbangan, ng pansalok sa bigas, yung lagayan ng bigas. Pero kung magsisimula ka pa lang ng maliit na puhunan, kahit nakapersako lang muna yung lalagyan mo. Pero mas maganda kung may lalagyan ka talaga na nakabox. Mas presentable siyang tingnan. Napakagandang simulan yung bigasan business ngayon dahil isa siya sa in-demand na negosyo. Kaya kung nagbabala ka rin magtayo ng ganitong negosyo ay simulan mo na sa maliit na halaga. Kaya kung naabot mo yung dulo ng video ko na to ay huwag ka na mahiyang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bigasan videos natin.
At huwag ka na rin mahiyang mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nakakaabot yung mga video na ginagawa ko. Sa mga OFW pala na subscriber ko dyan, shoutout po sa inyo, mag-iingat po kayo dyan sa ibang bansa. Sana'y magkaroon rin kayo ng permanente nyong negosyo. Napakaganda kapag sarili mo yung negosyo. Hindi ka na uutusan at may sarili kang desisyon sa mga gagawin mo. Walang mag-uutos sa'yo at walang magkokontrol kung anong oras ka gigising. Yun, isa sa mga advantage kapag may ganito kang negosyo.